silang nagsisisi na ang dalawa ngunit sa isang iglap, nilampasan sila ni Panamera at ng magkapatid na parang wala lang. Nang mapansin ito ay napagtanto nilang kung kasama nila si Panamera, makapagtatatag nga sila ng kumpanya na bagay na hindi nila gusto kaya't napasigaw na lamang sila sa galit. Lumipat tayo ngayon sa kaharian ng Escuderia partikular sa bulwagan ng audiensiya sa kabisera, kung saan makikita ang ating blonde na si Panamera na yumuyuko sa harap ni Haring Dino Berinet. Humihiling siya na itaas ang titulo ng isang tao at ipinaliwanag na kahit wala ito roon ngayon, siya ang Panginoon ng isang nayon sa hangganan at hindi makakapunta dahil pinuprotektahan ang kanyang bayan. Idinagdag niya na inirerekomenda niya ito dahil sa malalaking tagumpay at sa potensyal nito. Nagulat si Haring Dino na hindi siya humihingi ng promosyon para sa sarili niya, ngunit matapos siyang pakinggan at dahil alam niyang mahusay siyang mandirigma, sinabi niyang marahil ay karapat-dapat nga ang taong iyon. Gayunpaman ay nais niyang malaman kung anong tagumpay ang nagawa nito sa isang nayon na walang kabalyero o bantay. Itinaas ni Panamera ang kanyang ulo at ipinaliwanag na pinatay ng binata ang isang dragon sa kagubatan. Isang gawaing mahirap paniwalaan kaya tinanong ng hari kung isa ba itong salamangkero ng 4 na elemento. Itinanggi ito ni Panamera at sinabing dalubhasa ito sa mahika ng produksyon at ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Vanne Fercio, anak ng Marquis de Fercio at ang binata ay 8 taong gulang pa lamang. Namangha si Haring Dino sa kanyang nagawa sa murang edad at hiniling na ikwento pa ang tungkol sa kanya. Isa-isang ikinwento ng blonde ang bawat maliit na tagumpay na nagawa nito sa kanilang nayon, at binigyang diin pa na sa pag-atake ng dragon ay siya lamang ang tumulong sa pagpigil dito, ngunit si Van at ang kanyang mga tauhan ang tunay na tumalo rito nang walang ni isang namatay. Hirap paniwalaan ito ng hari subalit ipinakita ni Panamera ang pangil ng dragon at sinabi na nais niyang makita ng hari kung paano nabago ni Van ang maliit na nayon sa maikling panahon, at tiyak na ang isang kasing talino niyang hari ay magtalaga rito bilang Panginoon ng mas malaking teritoryo upang maprotektahan ang bansa. Sa puntong iyon ay nanaisin ng hari na makilala ang batang iyon, sa gitna ng lungsod ay inihayag ni Panamera ang tagumpay ni Van at ang pagkilala sa kanya bilang baron. Nagulat ang mga mamamayan sa balitang ito at naalala nila ang batang henyo na madalas pag-usapan noon. Pagbalik sa nayon ni Van ay ikinwento niyang mula nang umalis sina Panamera at ang kanyang mga kasama, muling itinayo niya ang mga bahay na mas maganda ang disenyo at inayos ang sentro ng nayon. Bukod pa roon ay nagtayo rin siya ng mga tore at ipinaliwanag niya na may pangalan ang bawat tore. Ang isa ay tinawag na Alivo at ang isa naman ay Uva at magsisilbi ang mga ito bilang depensa upang matukoy ang mga kalaban na nasa malayo. Dahil dito ay mas makapamumuhay ng payapa ang mga taga-nayon at habang pinagmamasdan niya ito, kung alam ang kanyang sikmura kaya iminungkahi niyang kumain na sila sa tuktok ng tore. Habang kumakain ay binanggit nila kung gaano kaganda ang tanawin mula roon, pagkatapos kumain ay nag-usap-usap pa sila sandali at sinabi ni Esparta na sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang nayon ay maaari na itong tawaging lungsod. Nagsimula silang magmungkahi ng mga pangalan kaso walang nagustuhan si Van kaya ipinahinto niya ito, pagod na sa paulit-ulit na usapan at nagreklamo siya kay Aret at nang marinig niyang tinawag siya ni Van ng may pormalidad, mahiyain siyang nakiusap na tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan. Pumayag si Van subalit nang gawin niya iyon ay namula siya at naunawaan ba iyon ni Van, kahit siya mismo ang humiling at nahihiya pa rin siya at tahimik na pinagmamasdan ng lahat ang tagpo na iyon. Iminungkahi ni Til na kainin na ang panghimagas kaya't nasiyahan silang tikman ang masarap na cake, pagkatapos kumain at tumayo si Khan at nakita sa malayo ang isang grupo ng mga tao sa entrada ng pader, nagpa siya si Van na kausapin ang mga ito. Tinanong ng pinuno ng grupo kung ito ba ang nayon ng Sith at sandaling nalito si Van, ngunit sumagot si Sparta na oo at ito nga ang tinutukoy nila. Nagulat si Van na sa buong panahong iyon ay may pangalan na pala ang kanilang nayon at hindi niya man lang alam. Iniwan muna niya iyon at napansin ng pinuno ang malaking pagbabago ng nayon sa maikling panahon. Tinanong ni Van kung ano ang dahilan ng kanilang pagdating at ipinaliwanag ng matandang pinuno na galing sila sa kalapit na nayon sa teritoryo ni Ferdinand upang humingi ng tulong, dahil hindi na nila kayang mamuhay sa kanilang kalagayan. Mataas ang buwis at unti-unting nababawasan ang mga kabataan dahil kinukuha sila ng hukbo upang idagdag sa kanilang hanay para sa digmaan. Alam ni Van na maaaring malagay siya sa problema kung tatanggap siya ng mga tao mula sa ibang teritoryo.
Ngunit pumayag pa rin siyang tulungan sila at inalok silang manirahan sa kanyang nayon at napakalaki ng puso ng ating munting bida at kahit wala silang pera, sinabi ni Van na hindi muna sila singilin ng buwis at bibigyan pa sila ng bahay at pagkain. Dahil sa napakagandang alok ay naisip ng matandang pinuno kung para bang nakarating sila sa paraiso, nang sabihin nito kung ilan sila at may darating pang mga 270 katao. Tinanong ni Van kung ayos lang ba na tig-isang bahay bawat pamilya at magpapadala pa siya ng mga adventurer upang magbantay sa kanila sa paglipat. Hindi pa roon natapos ay magpapahiram din siya ng mga karwahe para sa kanilang mga gamit, subalit sinabi ng matandang pinuno na huwag na siyang mag-alala dahil may mga baka sila para sa pagkakarga, lalong natuwa si Van nang marinig ito. Idinagdag ng matanda na karaniwan ang pagpapastol sa kanilang lalawigan at sa isip ni B ay lalo siyang nasiyahan, dahil sa gatas ng baka ay makakagawa sila ng keso at mantikilya at makapagtatayo pa ng isang industriya ng mga produktong gatas. Pagsapit ng hapon ay makikita ang mga adventurer na nag-e-escort sa mga tao patungo sa lungsod ni Van, para kay Sara na mataba at napakaheneroso ng ginawa ni Van at kinumpirma rin ng isa pang kasama na babayaran sila ng maayos para sa trabahong iyon. Biglang sumigaw si Periel na mag-focus sila, dahil sa kakasalita nila ay muntik na silang maubos ng dragon noong nakaraan at sinubukan nilang magpaliwanag na hindi nila kasalanan, ngunit sinigawan sila ni Puril na tumahimik kaya't bumalik silang nakayuko sa kanilang pwesto. Sa daan ay napansin ng isa sa kanila ang isang babaeng malungkot, nang subukan niya itong pasayahin at nalaman niyang ayaw sana nitong sumama dahil pakiramdam niya ay mula lamang sila sa isang impyerno at patungo sa mas malayong lugar na hindi rin sigurado. Gayunpaman ay tiniyak sa kanya na ang pupuntahan nila ay isang paraiso at hindi nga sila nagkamali, dahil sinalubong sila ni Van ng isang handaan ng barbecue, sinasabing para sa kanila ang lahat at kumain sila hanggang mabusog. Dapat ding banggitin na naghanda si Van ng mga bahay para sa 300 katao, kahit naging mahirap ang lahat at alam ni Van na sulit ito dahil nakita niya ang saya sa mukha ng lahat at gayunpaman, may isang bagay na ikinababahala ng mga bagong dating at iyon ay kung paano sila kikita ng pera. Tinanong nila ito kay Ginoong Van at pinakalma niya sila at sinabi na maaari nilang pamahalaan ang mga bagong tindahan at ang tuluyan, bukod pa roon ay kakailanganin din niya ng mga tao para sa bukid at may isa sa kanila ang nagsabi na marunong silang magtanim, ngunit hindi pa sila nakakapagpatakbo ng negosyo. Tiniyak ni Van na may ibang hahawak sa mga kwenta at maaari nilang gawin ang mga bagay na alam na nila, habang hindi na malaman ng mga bagong dating kung paano pa magpapasalamat kay Van, bigla silang ginugulat niya kasama si Til ng mga strawberry cake. Binigyang diin niya na ginamit nila ang gatas mula sa mga baka upang gawin ang krema, at sa pamamagitan nito ay ipinakita niyang nakikinabang din siya sa paninirahan nila roon kaya't lahat ay panalo. Masayang sinabi ng mga immigrant na makakapagsimula silang muli sa nayon na ito na tulad ng nabanggit, buong buhay silang nabuhay sa pakikipag-survive lamang, ngunit ngayon ay may pag-asa na sila at nais na nilang namnamin ang buhay. Lumapit si Esparta kay Van at ipinahayag na kahit dumami na ang populasyon ay malayo pa sila sa 10,000 katao, kaya kailangan pa nilang patuloy na paunlarin ang nayon at kahit mukhang seryoso siya, halatang nasiyahan siya dahil may mantsa ng cake ang kanyang balbas at dahil dito, sumigaw si Van na patuloy silang magtatayo at magpapalago ng lungsod. Hindi nagtagal ay nagsimulang magtrabaho si Van sa nayon, ang mga bagong naninirahan ay unti-unti nang nasasanay sa kanilang bagong pamumuhay at matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, inisip niya na sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Subalit doon ay sinabi ni Esparta na oras na para simulan ang kanyang pag-aaral. Hindi ito inaasahan ni Van na mangyayari agad kaya't sinubukan niyang sabihin kay Esparta na hindi ito makatwiran sa ngayon, pero tiniyak ni Esparta na wala pa siyang kilalang namatay dahil sa pag-aaral kaya't malinaw na hindi ito hindi makatwiran. Bago pa siya makasagot, bumalik sina Ortho at ang iba pang adventurers mula sa kanilang pangangaso dala ang masamang balita, humingi ng paumanhin si Ortho at ipinaalam na natuklasan nila ang pasukan ng dungeon. Sa una ay nalito si Van, hanggang sa napagtanto niyang nahanap nila ang bagay na iniiwasan nilang matagpuan at walang pag-alinlangan, sinabi ni Esparta na kung may natuklasang dungeon ay kailangan itong iulat agad. Kaya kailangan nilang magpadala ng mensahero sa Royal Capital dahil wala naman siyang ibang pagpipilian, mabilis na nag-iisip si Van ng susunod na hakbang at alam niyang kapag nabalita ang pagkakadiscover ng dungeon, dadagsa ang mga adventurer sa nayon at malalaman ng kanyang ama ang mga ginagawa nilang pag-unlad doon.
Alam ni na Ortho at ng kanyang grupo ang ibig sabihin nito, kaya muli silang humingi ng paumanhin dahil kasalanan nila ang pagkakatuklas at sinubukan silang mapakalma ni Van at sinabi ngayong natagpuan na iyon, wala na silang magagawa pa. Pagkatapos ay ipinahayag niyang nais niyang sila ang magulat nito sa Royal Capital, kaso gusto niyang si Zara ang gumawa nito dahil scout siya ng party, alam niyang si Zara ang unang nakadiscover ng dungeon. Inamin ni Ortho na bagay kay Zara ang gawain, pero sa tingin niya ay dapat silang sumama rito at ipinaliwanag ni Van na nais niyang ipasuri kina Ortho at plural ang paligid ng dungeon, kaya hindi sila maaaring sumama kay Zara. Sa una ay nag-atubili sila, subalit nang ialok sila ni Van ng isang malaking gintong barya bilang gantimpala, masaya silang nagpaalam kay Zara at sinabihan na mag-ingat sa kanyang paglalakbay mag-isa papuntang Royal Capital. Gayunpaman, dahil talagang nakonsensya si Van para kay Zara at nagpasya siyang bigyan ito ng isang mythical short sword bilang gantimpala, binanggit niyang naubos na nila ang lahat ng Mayat Hill ore kaya't napakahalaga na nito ngayon. Lalong natuwa si Zara sa kanyang bagong espada, habang nagulat si Ortho at nakiusap na makipagpalit sa kanya at si Florial naman ay nag-alok na siya na lamang ang pumunta kapalit ng espada, ngunit wala sa kanila ang nakuha ang gusto nila kaya't tinukso sila ni Zara at masayang umalis. Sa kanyang paglalakbay patungong Royal Capital, hindi niya maiwasang tignan ang espesyal na short sword na ginawa ni Van kaso naputol ang kanyang paghanga, nang makita niya ang isang nawasak na karwahe na napapalibutan ng isang grupo ng higanteng orcs. Bumababa si Zara mula sa kanyang kabayo habang mahigpit na hawak ang kanyang short sword upang harapin ang mga kalaban, karaniwan ay medyo mahirap kalabanan ang mga halimaw na ito, ngunit ngayon ay tila hindi na sila gaanong hamon para sa kanya. Walang pag-alinlangan, tumakbo siya ng mabilis patungo sa mga orc at nagawa niyang talunin silang lahat sa isang hiwa lamang ng kanyang bagong espada at nang bumagsak ang huli sa kanila, labis siyang humanga sa husay ng Mayat Hill short sword. Nagulat siya nang may isang babae na lumabas mula sa sirang karwahe at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas nito, ipinakilala niya ang sarili bilang si Flamria at sinabi na mukhang isa siyang kilalang tao. Ipinakilala rin ni Zara ang sarili at nilinaw na isa lamang siyang simpleng adventurer at hindi naman sikat. Gayunpaman, iginiit ni Flamria na nakikita niyang kakaiba siya batay sa kanyang tindig at kilos at binanggit din niya na naglalakad siya papuntang Royal Capital at nais niyang makabawi sa kanya sa susunod. Agad namang sinabi ni Zara na papunta rin siya sa Royal Capital kaya't inalok niya itong sumakay sa kanyang kabayo. Nag-atubili si Flamria at binanggit na ayaw na niyang makakaabala pa. Kaso basta na lamang siyang binuhat ni Zara at pinasakay sa kanyang kabayo at pinapanatag niya ito sa pagsasabing, mas masaya ang kabayo na may sakay na isang dalagang tulad niya kaysa sa kanya. Tila sumang-ayon pa ang kabayo kaya't ngumiti na lamang si Flamria at tinanggap ang alok, tinanong siya ni Zara kung saan siya patungo sa Royal Capital at bahagyang nalungkot ang kanyang mukha, habang ipinapaliwanag na ang kanyang ama ay isang baron na namatay sa digmaan at nasakop ang kanilang lupain. Kaya papunta siya sa Royal Capital upang maghanap ng trabaho bilang katulong sa bahay ng isang maharlika. Sinabi ni Zara na malaya rin siya tulad niya at binanggit na kasalukuyan siyang nakatira sa isang liblib na nayon, maaari siyang sumama roon kung nais niya dahil tiyak na may trabaho para sa kanya doon. Tiniyak din ni Zara na mapoprotektahan niya siya roon kaya hindi niya ito pagsisihan at sandaling nagulat si Flamria. Halatang nagulat sa kabutihang alok subalit agad din siyang ngumiti at tinanggap iyon habang nagpapasalamat. Samantala ay kinausap ni Van si Esparta at binanggit na ngayong may natuklasang bagong dungeon, magtatayo siya ng hiwalay na outpost para sa mga adventurer na tiyak na dadagsa roon. Sinabi ni Esparta na mas mabuting magtalaga ng isang gobernador para sa bagong outpost. Dahil mananatili si Van sa kasalukuyang nayon, kailangan niya ng taong mamamahala roon kaya't hiniling niya kay Esparta na siya ang magsilbing gobernador at agad naman itong pumayag. Idinagdag pa ni Esparta na dapat din silang magtatag ng bagong Shevalak Order upang mapanatili ang kaayusan sa outpost, dahil dito ay napagpasyahan ni Van na ang grupo ni Di ang magiging Saito Shevalak Order sa Saito, at magtatatag naman sila ng Esparta Shevalak Order sa bagong outpost. Tinitigan lamang siya ni Esparta ng diretso at tinanong kung ito ba ay bawi, ngunit nagkunwaring inosente si Van at sinabing 8 taong gulang pa lamang siya at wala siyang ideya kung ano ang ibig nitong sabihin. Kalaunan sa araw na iyon, nagsimulang magtrabaho si Van kasama ang ilang mga taga-nayon upang itayo ang bagong outpost at sa tulong ng lahat,
tiwala siyang matatapos ito sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman ay dumating si Dee at ipinahayag na makukuha nila ang mga kinakailangang materyales sa araw ding iyon. Nang makita ni Van ang kanilang pagtutulungan ay naisip niyang maaari niyang gawing Shivalik Order ang grupong ito. Kaya kinausap niya si Dee at hiniling na hikayatin ang ilan sa kanila para sa Sedto Shivalik Order. Naisip ni Dee na interesante ang ideya ngunit nang tanungin niya ang grupo, sinabi nilang na-recruit na sila para sa Sparta Shivalik Order at nakapirma na sila ng kontrata. Nagulat si Van na napakabilis ni Sparta sa pagkuha ng mga tao bago pa man mabuo ang Sito Shivalik Order. Lumapit si Kamsan upang ipaalam na nakabalik na si Zore kaso may kasama ito. Hindi nagtagal ay binati ni Zore si Van at sinabing na ipasa na niya ang ulat sa Royal Capital. Tinanong ni Van kung sino ang babaeng kasama niya at simpleng sinabi ni Zora na may nangyari at dahil wala itong mapupuntahan ay dinala niya ito rito. Tinanong niya kung tumatanggap pa rin sila ng mga bagong residente at nilinaw ni Van na bukas ang nayon sa sino mang nais tumira roon. Pagkatapos ay ipinakilala ni Flamria ang sarili at ipinaliwanag na niligtas siya ni Zora nang atakihin siya ng isang grupo ng mga orc malapit sa Royal Capital. Nagulat si Van dito kaso agad nilinaw ni Zora na wala naman siyang gaanong ginawa at ang lahat ay dahil sa short sword na ibinigay sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Flamria na mas kahanga-hanga pa siya kaysa sa mga Heroes of Legend para sa kanya. Nagpalitan sila ng ilang awkward na sulyap at agad na naunawaan ni Van kung ano ang namamagitan sa dalawa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niya ang isang grupo ng mga hindi kilalang tao na papalapit sa nayon na tila isang pagsalakay. Nakakatakot ang kanilang itsura kaya namutla si Van at sinabing tila dumating na ang katapusan ng mundo. Pinapakalma siya ni Zora at sinabing wala itong dapat ipag-alala dahil mga adventurer lamang ang mga ito na pumunta para sa dungeon. Ipinaliwanag niyang nang ibinalita niya ito sa guild, marami ang naglakbay papunta rito na umaasang yayaman. Lumapit ang isang nakakatakot na adventurer kina Van at Kamsan at sinabing naglalaro sila sa isang lugar na tila walang batas. Iginiit rin ng isa pang adventurer na kahit malapit ang nayon ay mapanganib pa rin sa paligid. May isa pang adventurer na nakakita kay Flamria at nagsabing ang isang dalagang tulad niya ay maaaring atakihin ng masasamang tao sa ganitong lugar kaya dapat na siyang umuwi. Namutla pa rin si Van dahil para talaga silang mga kontrabida sa isang mundong nagunaw na. Subalit sa wakas ay natauhan si Van mula sa pagkabigla at napagtanto niyang nag-aalala lang pala ang mga ito para sa kanila. Sumang-ayon si Thompson at sinabing maaaring kulang sila sa pino na pananalita, pero mukhang mabuti naman silang tao. Binanggit ni Flamria na medyo nakakatakot lang talaga ang kanilang mga mukha, at lalo lamang nalungkot ang mga adventurer sa komento na iyon at tinanong sila ng mga adventurer kung ano ang ginagawa nila roon sa malayong lugar na iyon, at ipinaliwanag nila na mapapahamak sila kapag may umatake na halimaw. Nagpasalamat si Van sa kanilang pag-aalala, pero nilinaw na ayos lang kung may lumitaw man dahil hindi naman kalayuan ang nayon at nalito ang mga adventurer dahil wala silang nakikitang nayon sa paligid at doon itinuro ni Van na nasa likuran lamang nila ito, kaso mas lalo silang nagulat dahil hindi iyon mukhang nayon sa laki ng mga pader. Upang ipakita, ginamit ni Van ang kanyang production magic at sa loob lamang ng ilang segundo ay nakagawa siya ng pansamantalang bakod, nagsimulang mataranta ang mga adventurer sa nakita nilang mahika, at dinalhan pa siya ni Dee ng dagdag na mga troso. Nang marinig nila ang pangalan ni Van, saka lamang nila napagtanto na siya ang Van Fersho na pinag-uusapan sa Royal Capital at di nagustuhan ni Dee ang paraan ng pagtawag nila kay Van, kaya agad niyang binunot ang kanyang espada sa nakakagulat na paraan at sinabing paparusahan niya sila bilang commander ng Sito Shivalik Order. Sinubukan siyang harapin ng isa sa mga adventurer, ngunit isang hiwa lamang ni Dee ay naputol ang espada nito sa kalahati at mula noon, tuwing makikita ng lalaking may mohawk si Dee ay nanginginig ito sa takot at agad bumati. Sa kabaligtaran ng takot nila kay Dee na tila naaaliw sila na ang Panginoon ng lugar ay isang bata pa lamang, may isang adventurer na nagtanong kung bakit siya nasa isang liblib na nayon at ipinaliwanag ni Van na pinalayas siya mula sa kanyang tahanan. Naramdaman ng mga adventurer ang awa para sa kanya, kaya idinagdag ni Van na mahirap din ang mundo para sa mga maharlika at di nagtagal ay bumalik sina Ortho at ang iba pang adventurer mula sa dungeon, at nagulat sila na mayroon na silang napakaraming karibal. Nagulat din sila sa babaeng kasama ni Zora, na mas maaga palang nakabalik kaysa sa inaasahan nila at ipinaalam ni Zora na nakilala niya si Flamria habang papunta sa Royal Capital.
Nang walang dagdag na paliwanag ay iginiit niyang sain muna sila mananatili at magkikita na lang kinabukasan. Naiwan ang lahat na nagulat at iniisip kung